Bawal mabasag. Iyon ang mga salitang paulit-ulit na nakasulat sa bawat gilid ng malaking kahon na pasan-pasan ni Marco. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa Forbes Park, ang bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo ay parang asidong humahapdi sa kanyang mga mata. Isang maling galaw lang, isang pagkakamali sa pagbalanse, at ang laman ng kahon, isang mamahaling art sculpture, ayon sa resibo, ay magiging kapiraso na lang ng alaala. At ang halaga nito? Katumbas na ng 6 na buwan niyang sahod sa delivery service at sa pagiging bartender sa gabi. Napalunok si Marco, ramdam ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang bigat ng kahon ay wala pa sa bigat ng responsibilidad na nakaatang dito. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang paglalakad sa napakahabang driveway, narating niya ang dambuhalang pinto ng mansyon ng mga De Villa. Pinindot niya ang doorbell, at isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng marangyang paligid. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na nakasuot ng uniforme ng isang butler ang sumalubong sa kanya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagsusuri na parang isa siyang dumi na napadpad sa kanilang malinis na sahig. "Ano nang kailangan mo?" tanong ng lalaki. Ang boses ay kasing lamig ng aircon na humahaplos sa balat ni Marco mula sa loob ng bahay. "Delivery po, sir," magalang na sagot ni Marco, pilit na iwinawaksi ang inis na nagsisimulang kumulo sa kanyang dibdib. "Para po kay Mr. Adrian De Villa." "Sandali," sabi ng butler at akmang isasara ang pinto. "Sir, sandali lang po," pigil ni Marco. "Pwede po bang ipatong ko muna ito sa loob? Kanina ko pa po ito buhat-buhat." Nag-alinlangan ang butler, pero sa huli ay tumango rin ito at binuksan ng mas malaki ang pinto. Maingat na ibinaba ni Marco ang kahon sa makintab na sahig ng foyer. Habang nag-uunat ng kanyang mga braso na nangangalay, hindi niya maiwasang mamangha sa loob ng bahay. Mataas ang kisam, may isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal, at ang mga pader ay napipintahan ng mga obrang mukhang mas mahal pa sa bahay at lupa nila sa Quezon City. Ito ang mundo ng mga mayayaman. Isang mundo na napakalayo sa kinagisnan niya. "Maghintay ka dyan," utos ng butler bago siya tinalikuran at naglakad papasok sa isang pasilyo. Naiwan si Marco na nakatayo, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa ibang planeta. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Narinig niya ang mahinang boses ng butler, at pagkatapos ay isang mas malakas, mas baritonong boses na tumutugon. Maya-maya, lumabas mula sa pasilyo ang isang lalaki. Matangkad, balingkinitan ang pangangatawan, at nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. Ang buhok niya ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mukha ay seryoso habang may kausap sa kanyang cellphone. Siya na siguro si Adrian De Villa. Hindi siya tiningnan ni Adrian. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad habang abala sa pakikipag-usap. "Yes, make sure the numbers are triple-checked. I want that deal closed before lunchtime. We're talking about a 100 million peso project. I don't want any mistakes." 100 milyong piso. Napailing na lang si Marco sa kanyang isipan. Ang perang pinag-uusapan nito sa isang tawag lang ay sapat na para bumuhay sa pamilya niya habang buhay. Lumapit ang butler kay Adrian at may ibinulong. Hindi pa rin tumitingin si Adrian sa direksyon ni Marco. Ang atensyon niya ay nasa cellphone pa rin. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng pagkainip, iwinagayway lang ni Adrian ang kanyang kamay. "Pabalikin mo na lang bukas," sabi nito sa butler, ang boses ay walang anumang emosyon. "I'm busy." At ganoon lang. Naglakad ito paakyat sa isang malawak na hagdanan na gawa sa marmol at nawala sa paningin ni Marco. Pakiramdam ni Marco ay binuhusan siya ng isang baldeng nagyayelong tubig. Pagkatapos ng lahat ng pag-iingat at pagod, ni hindi man lang siya sinulyapan. Ang pakete na halos ikamatay niya sa pagbubuhat ay binaliwala lang na parang basura. "Narinig mo ang sir," sabi ng butler, ang ngiti sa labi ay halatang nangaasar. "Bukas ka na lang bumalik." Napatingin si Marco sa kahon tapos sa butler. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat sa kanyang dibdib, pero pinigilan niya ito. Wala siyang mapapala kung makikipagtalo siya. Sa mundong ito, ang mga taong tulad niya ay walang boses. Tumango na lang siya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Muli niyang binuhat ang mabigat na kahon. Ngayon, parang doble ang bigat nito. Hindi dahil sa laman, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan at pagkadismaya. Habang naglalakad siya palabas ng gate, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata.
Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa pride na nyurakan. Pagdating sa labas, isinakay niyang muli ang kahon sa kanyang delivery motorcycle. Bubuhayin na sana niya ang makina nang mag-ring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa bulsa. Pangalan ng kapatid niya, si Leah, ang nasa screen. Agad na napalitan ng ngiti ang kunot sa kanyang noo. Sinagot niya ito. Kuya! Kumusta? Nakakain ka na ba? Boses ni Leah mula sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Okay lang ako, bunso, sagot ni Marco, pilit pinapasigla ang kanyang boses. Katatapos lang ng isang delivery. Ikaw? Papasok ka na ba sa klase mo? Kuya. Nga pala, salamat ulit sa pambili ng libro, ha? Sabi ng prof, malaking tulong daw yon para sa final project namin. Napangiti si Marco. Ang ngiting ito, totoo na. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtitiis sa lahat ng ito. Ang mga pangarap ni Leah ang kinabukasan nito. Iyon ang mas mahalaga kaysa sa anumang nasaktang pride. Wala yon. Basta mag-aral kang mabuti, ha? Para sa'yo lahat ng ginagawa ni Kuya. Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim. Tiningnan niya muli ang dambuhalang mansyon. Isang araw, naisip niya, hindi na nila kailangang tumingin sa mga taong tulad ng mga De Villa. Isang araw, sila naman ang titingalain. Ngunit ang araw na iyon ay malayo pa. Sa ngayon, kailangan niyang bumalik sa opisina, bitbit ang isang paketeng tinanggihan, at harapin ang sermon ng kanyang boss. At mamayang gabi, kailangan pa niyang pumasok sa kanyang pangalawang trabaho. Walang pahinga. Walang pagsuko. Gabi na nang matapos ang kanyang shift sa delivery service. Pagod at gutom, dumiretso si Marco sa Serendipity Bar sa Quezon City. Ito ang kanyang pangalawang mundo. Dito, hindi siya isang hamak na delivery boy. Dito, isa siyang artist, isang bartender na kilala sa kanyang husay sa pagtimpla ng mga inumin. Naka-uniforme na siya, isang itim na long-sleeved shirt at itim na apron. Habang pinupunasan niya ang mga baso sa likod ng bar, unti-unting nawawala ang mga alaala ng masamang karanasan kaninang umaga. Ang tunog ng yelo na bumabagsak sa shaker, ang mahinang jazz music, ang tawanan ng mga customer, ito ang kanyang santuwaryo. Isang order ng Makalan 18, neat, sabi ng isang boses mula sa dulo ng bar. Isang pamilyar na order. May ilang regular customer lang na umuorder ng ganoong kamahal na inumin. Kumuha si Marco ng isang rock glass, maingat na inilagay sa harap ng customer, at kinuha ang bot ng mamahaling whiskey. Habang isinasalin niya ang kulay gintong likido sa baso, saka lang niya tiningnan kung sino ang umorder. At sa isang iglap huminto ang kanyang mundo. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Ang baso na hawak niya ay halos mabitawan niya. Sa dulo ng bar, nakaupo ng mag-isa, nakatingin sa kawalan, ay ang lalaking tumanggi sa kanyang delivery kaninang umaga. Ang lalaking ni hindi man lang siya sinulyapan. Si Adrian De Villa. Ang katahimikan sa loob ng kanyang itim na European car ay halos nakakabingi. Para kay Adrian De Villa, ang katahimikan ay isang luho na bihirang makamit, ngunit ngayong gabi, ito ay isang pasanin. Bawat sulok ng marangyang sasakyan ay tila sumisigaw ng alaala ng babaeng minsang umupo sa tabi niya, tumatawa sa kanyang mga biro, humahawak sa kanyang kamay. Isang kasinungalingan. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ipinark niya ang sasakyan sa isang madilim na eskinita, malayo sa mga pamilyar na lugar sa Makati kung saan bawat galaw niya ay binabantayan. Napadpad siya sa Quezon City, sa isang bar na hindi niya pa napupuntahan. Serendipity. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anong serendipity ang mahahanap ng isang taong nawalan na ng tiwala sa tadhana? Pagpasok niya, sinalubong siya ng mahinang jazz music at amoy ng alak at pulbos. Umupo siya sa pinakadulong bahagi ng bar, sa isang sulok kung saan hindi siya gaanong mapapansin. Dito, hindi siya si Adrian De Villa, ang CEO ng De Villa Corporation. Dito, isa lang siyang lalaking gustong malunod ang sarili sa alak hanggang sa wala na siyang maramdaman. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang kilos na naging ugali na niya. Binuksan niya ang gallery. Nandoon pa rin ito. Ang huling larawan nilang dalawa ni Isabel. Nakangiti sila pareho, kuha sa isang beach sa Palawan. Masaya. Perpekto. Isang kasinungalingan. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, isang kombinasyon ng galit at panghihinayang. Gaano siya naging kabisado? Paano niya hindi nakita ang mga senyales?
Gamit ang kanyang hinlalaki, pinindot niya ang larawan. Lumabas ang mga opsyon. Delete. Nag-alinlangan siya sandali. Ang pagbura sa larawan ay hindi magbubura sa sakit. Pero kailangan niyang magsimula. Click. Wala na ang larawan. Ngunit ang pakiramdam ay nandoon pa rin, mas matindi pa kaysa dati. Itinago niya ang cellphone sa kanyang bulsa at itinuon ang pansin sa bartender na papalapit sa kanya. Good evening, sir. What can I get for you? Hindi niya gaanong tiningnan ang mukha ng bartender. Ang nakita lang niya ay isang lalaking nakaitim na uniforme, mabilis at epesyente ang kilos. Makalan 18, neat, sagot niya, ang boses ay pagod. Kailangan niya ng isang bagay na malakas. Isang bagay na susunog sa kanyang lalamunan at aalisin ang pait na naiwan ng mga alaala. Tumango ang bartender. Kumuha ito ng isang baso at ng bote. Ngunit bago niya ito salinan, tumigil ito sandali at tinitigan siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Adrian na tinitingnan siya, hindi bilang isang customer, kundi bilang isang tao. Sir, sabi ng bartender, ang boses ay kalmado at direkta. Gusto niyo po ba ng pampamanhid o pampalimot? Natigilan si Adrian. What's the difference? Ang pampamanhid, tulad ng whiskey na yan, ay tatakpan lang ang sakit pansamantala. Bukas, paggising nyo, doble ang sakit ng ulo, doble ang sakit ng puso, paliwanag ng bartender. Pero ang pampalimot, well, wala talagang totoong pampalimot. Pero mayroon akong maihahalo na kahit papaano, bibigyan ka ng ibang bagay na isipin, kahit ngayong gabi lang. Isang bagay na kakaiba sa lalaking ito. Hindi ito ang karaniwang sagot na nakukuha niya. Mayroon itong kumpiyansa, isang uri ng karunungan na hindi niya inaasahan mula sa isang bartender. Surprise me, sabi ni Adrian, biglang naging interesado. Ngumiti ang bartender, isang maliit, halos hindi mahahalata ng ngiti. Tumalikod dito at nagsimulang kumuha ng iba't ibang bote. Pinanood ni Adrian ang mga kamay nito. Mabilis, sigurado, bawat galaw ay may layunin. Ang paghalo ng inumin ay parang isang sayaw, isang sining. Napansin niya ang pagiging abala nito, ang focus na ibinibigay sa ginagawa. Ganito rin siya sa trabaho. Ang trabaho ang kanyang naging kanlungan, ang tanging bagay na hindi siya niloko. Habang pinapanood niya ito, isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo. Nasa loob sila ng kanyang opisina. Si Isabelle, nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Hindi siya nakatingin kay Adrian. Hindi na ito gumagana, Adrian, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Adrian, ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Isabel, kung tungkol ito sa oras ko sa company. Hindi ito tungkol sa iyo, putol nito sa kanya. Tungkol ito sa akin. He made me a better offer. He? Sinong he? Humarap ito sa kanya. Sa mga mata nito, wala na ang pagmamahal na dati niyang nakikita. Ang naroon na lang ay isang malamig na kalkulasyon. Si Ricardo Lim. Binigyan niya ako ng lahat ng bagay na hindi mo kayang ibigay. Si Ricardo Lim. Ang pinakamalaki nilang karibal sa industriya. Pakiramdam ni Adrian ay sinaksak siya ng paulit-ulit. Sir. Nagising ang diwa ni Adrian sa boses ng bartender. Inilapag nito sa harap niya ang isang baso na may lamang maitim na likido, pinalamutyan ng isang piraso ng orange peel. Ito po ang tinatawag kong The Crossroads. Gawa sa bourbon, amaro at kaunting pait. Matamis sa simula, mapait sa dulo. Parang buhay, sabi ng bartender, at muling nagpunas ng bar counter. Kinuha ni Adrian ang baso at inamoy ito. Ang aroma ay komplikado. Ininom niya ito. Tama ang bartender. May tamis na una mong malalasahan, sinusundan ng init ng bourbon, at nagtatapos sa isang pait na nananatili sa dila. Isang perpektong paglalarawan ng kanyang buhay. Uminom siya muli. At muli. Ang bawat lagok ay tila nagpapagaan ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi nito binubura ang sakit, pero binibigyan siya nito ng ibang bagay na pagtutuunan ng pansin. Ang pagiging komplikado ng lasa sa kanyang bibig ay mas madaling harapin kaysa sa pagiging komplikado ng kanyang nararamdaman. Tahimik lang siyang umiinom habang ang bartender ay abala sa pagsisilbi sa ibang mga customer. Pero paminsan-minsan, napapansin ni Adrian na sumusulyap ito sa kanya na parang tinitiyak kung okay lang siya. Nang maubos niya ang kanyang inumin, naramdaman niya ang epekto ng alak.
Ang kanyang mga balikat ay bahagyang gumaan. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Tumingin siya sa bartender. Isang lalaking estranghero. Isang lalaking walang alam tungkol sa kanya, sa kanyang pera, sa kanyang pamilya. Isang taong hindi siya husgahan. At dahil sa alak, o marahil dahil sa matinding pag-iisa, isang tanong ang biglang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong sa mundo. Pamilyar ka ba sa pakiramdam? Mahinang sabi ni Adrian, halos isang bulong. Tumingin sa kanya ang bartender, ang mga mata nito ay seryoso. Sa pakiramdam na may nagsinungaling sa'yo, pagpapatuloy ni Adrian, ang boses ay bahagyang nanginginig. Isang kasinungalingan na sumira sa lahat. Hindi sumagot agad ang bartender. Tinitigan lang siya nito ng diretsyo sa mata, at sa isang saglit, nakita ni Adrian sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang pag-intindi na tila nagmumula sa sarili nitong karanasan. Ang tanong ay binitawan sa hangin, simple ngunit mabigat, puno ng sakit na hindi maikukubli ng kahit anong mamahaling alak. Pamilyar ka ba sa pakiramdam na may nagsinungaling sa'yo? Isang kasinungalingan na sumira sa lahat. Nakatitig lang si Marco kay Adrian de Villa. Ang lalaking ito, ang aroganteng na nagtrato sa kanya na parang hangin kaninang umaga, ay nakaupo ngayon sa kanyang harapan, ang mga mata ay puno ng pait at ang boses ay basag. Nag-away sa isip ni Marco ang inis na naramdaman niya kanina at ang kakaibang awa na nakikita niya ngayon. Paano niya sasagutin iyon? Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang bar counter na malinis na naman, isang paraan para bigyan ang sarili ng ilang segundo para mag-isip. Hindi ko alam kung pareho tayo ng pinagdaanan, sir, panimula ni Marco, ang boses ay maingat at sinadyang maging formal. Pero alam ko po ang pakiramdam na maiwang mag-isa para harapin ang isang problemang hindi naman ikaw ang gumawa. Hindi niya binanggit ang kanyang ama o ang utang. Sa halip, lumikha siya ng isang kwento na malapit sa katotohanan. Nagkaroon ako ng isang kasosyo. Matagal kaming magkasama, buo ang tiwala ko. Sabi niya, aangat kami pareho. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala. Iniwan niya sa akin ang lahat ng responsibilidad, lahat ng problema. Ako ang naiwang sumasalo sa lahat ng hindi niya tinapos. Habang nagsasalita si Marco, nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Adrian. Nawala ang pagiging Nawala ang lamig. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong nakikinig, totoong nakikinig. Hindi ito tumitingin sa cellphone, hindi ito lumilingon sa paligid. Ang buong atensyon nito ay nasa kanya. Sa buong buhay ni Marco, sanay siyang hindi pinapansin ng mga taong tulad ni Adrian. Ngayon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng bar, pakiramdam niya ay siya lang ang nakikita nito. Anong ginawa mo? Tanong ni Adrian, ang boses ay mas mahina na ngayon, mas personal. Nagkibit balikat si Marco. Wala akong choice. Kailangan kong kayanin. Para sa mga taong umaasa sa akin. Kahit gaano kabigat, kailangan mong bumangon kinabukasan at harapin ulit ang lahat. Dahil kung hindi mo gagawin, walang ibang gagawa para sa'yo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang jazz music at ang bulungan ng ibang mga customer. Si Adrian, nakatitig lang sa kanyang baso, tila nilalasap hindi lang ang alak, kundi pati na rin ang mga salitang binitawan ni Marco. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango ito ng dahan-dahan. Tama ka. Iyon lang ang sinabi nito, pero para kay Marco, sapat na yon. Isang pag-amin. Isang koneksyon, kahit gaano kaliit. Tumayo na si Adrian. Kinuha niya ang kanyang wallet at naglabas ng ilang pirasong asul na papel. Maingat niyang inilapag ang mga ito sa ibabaw ng bar counter. Habang inaabot nito ang pera, napansin ni Marco ang isang bagay sa kanyang kamay, isang pilat na manipis at maputi, halos hindi na makita, malapit sa kanyang mga buko. Isang pilat na mukhang lumana na tila may sariling kwento ng sakit. Salamat sa inumin, sabi ni Adrian. At sa kwento. Tumingin ito sa kanya, at sa pagkakataong ito, hindi ito tingin ng isang customer sa isang bartender. Ito ay tingin ng isang tao sa kapwa niya tao. Walang anuman, sir, sagot ni Marco. Tumalikod na si Adrian at nagsimulang maglakad papalabas. Sinundan siya ng tingin ni Marco hanggang sa mawala ito sa pinto. Pagkatapos ay napatingin siya sa perang iniwan nito. 3,000 piso. Para sa isang inumin na nagkakahalaga lang ng ilang daan. Napailing si Marco.
Ito ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Ang perang ito ay panggastos lang ni Adrian sa isang gabi, pero para kay Marco, ito na ang pambayad niya sa kuryente at tubig para sa buong buwan. Kinuha niya ang pera at itinago sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang isang kakaibang bigat. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mainis. Nang matapos ang kanyang shift, naglalakad na si Marco pauwi sa isang madilim na eskinita. Hating gabi na at kakaunti na ang mga taong dumadaan. Ang tanging kasama niya lang ay ang kanyang mga iniisip tungkol kay Adrian, sa pera, at sa walang katapusang problema. Bigla, may dalawang lalaking humarang sa kanyang daan. Pamilyar ang kanilang mga mga mukhang ayaw na ayaw niyang makita. Sila ang mga inutusan ng taong pinagkakautangan ng kanyang ama. "Oh, Marco," bati ng isa, isang ngising aso ang nasa labi nito. "Mukhang maganda ang gabi natin, ah. Galing ka sa trabaho. Siguro naman may dala ka ng pera para sa amo namin." Automatikong nanigas ang katawan ni Marco. "Wala pa. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw," sagot niya, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. "Ilang araw?" tumawa ang kasama nito. "Marco, tapos na ang ilang araw. 1 linggo ka ng delayed. Alam mo, naiinip na si boss. Baka daw gusto niyang bisitahin ang maganda mong kapatid para lang mangumusta." Isang nag-aapoy na galit ang biglang sumabog sa dibdib ni Marco. Huwag niyong idadamay ang kapatid ko dito." Itinulak siya ng unang lalaki sa pader. "Aba, matapang ka pa rin ha? Tandaan mo to, Reyes. Sa susunod na magkita tayo, siguraduhin mong may dala ka ng bayad. Kundi, baka hindi na lang libro ang dalhin ng kapatid mo sa eskwela." Pagkatapos ng banta, tinapik-tapik pa nito ang kanyang pisngi bago sila tumalikod at naglakad palayo, nag-iwan ng tawang nakakainsulto. Naiwan si Marco na nakasandal sa pader, nanginginig sa galit at takot. Ang banta sa kanyang kapatid ay tumagos sa kanya na parang kutsilyo. Nang makarating siya sa kanilang maliit na apartment, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Tahimik ang buong bahay. Mahimbing nang natutulog si Leia sa kanyang kwarto. Pumunta si Marco sa kanilang maliit na mesa sa kusina. Kinuha niya mula sa bulsa ang 3,000 pisong bigay ni Adrian. Inilapag niya ito sa mesa. Sa tabi nito, may isang sobrang puti, ang huling demand letter mula sa mga nagpapautang. Ang halaga ng utang na nakasulat doon ay halos imposibleng bayaran. Pinagmasdan niya ang dalawang bagay na magkatabi. Ang pera mula kay Adrian, isang tulong na hindi niya hiningi mula sa isang taong kinaiinisan niya. At ang sulat, isang banta sa seguridad ng kanyang kapatid. Ang lason at ang posibleng lunas, magkatabi sa ilalim ng isang mahinang ilaw. Naloko na yata ang mundo, isip niya. Ang taong sumugat sa pride niya ay siya ring nag-iwan ng perang maaaring pansamantalang magligtas sa kanya. Habang nakatitig siya sa pera, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito, nagtataka kung sino ang magte-text ng ganoong oras. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Binuksan niya ito. "I'm Adrian. Thanks for the talk. Can you deliver that package tomorrow?" Napatingin si Marco sa mensahe, tapos sa pera sa mesa, tapos sa pintuan ng kwarto ni Leia. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang pagpunta bukas sa mansyon ng mga De Villa ay hindi na lang tungkol sa paghahatid ng isang pakete. Ito ay isang pagpasok muli sa mundo ni Adrian. Isang desisyon na hindi niya alam kung magiging simula ng katapusan o katapusan ng kanyang mga problema. Kinabukasan, personal na tinanggap ni Adrian ang paketeng inihatid ni Marco. Walang butler na namagitan. Walang malamig na pagtanggi. Si Adrian mismo ang nagbukas ng pinto, nakasuot ng simpleng puting shirt at shorts, na tila ibang-iba sa na nakita ni Marco 2 araw na ang nakalipas. Nagkaroon ng isang awkward na sandali ng katahimikan bago nagpasalamat si Adrian at isinara ang pinto. Pero hindi doon natapos ang lahat. Iyon pala ay simula pa lamang. Kinagabihan, bumalik si Adrian sa Serendipity Bar. At sa sumunod na gabi. At sa gabi pagkatapos noon. Ang pagbisita niya ay naging isang ritual, isang hindi nakasulat na kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Ang dulo ng bar counter ay naging kanyang pwesto, at ang cocktail na tinawag ni Marco na The Crossroads ay naging kanyang regular na order. Para kay Adrian, ang bar ay naging isang santuwaryo. Sa umaga, siya ang kinatatakutang na gumagawa ng mga desisyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon.
Pero pagsapit ng gabi, sa ilalim ng madilim na ilaw ng serendipity, pinapayagan niya ang sarili na maging isang ordinaryong tao lamang, isang taong may sugat at naghahanap ng kaunting kapayapaan. At ang kapayapaang iyon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay natatagpuan niya sa presensya ng bartender na si Marco. Pinapanood niya si Marco habang nagtatrabaho. Ang bawat kilos nito ay puno ng kumpiyansa at layunin. Walang nasasayang na galaw. Ngunit higit sa kanyang husay, ang hinahangaan ni Adrian ay ang paraan ng pakikitungo ni Marco sa mga tao. Nakikita niya kung paano ito ngumingiti sa isang matandang customer, kung paano ito nakikinig sa kwento ng isang babaeng problemado sa pag-ibig, at kung paano ito nagbibigay ng payo ng hindi nanghuhusga. Si Marco ay totoo. Iyon ang salitang laging pumapasok sa isip ni Adrian. Sa isang mundong puno ng pagkukunwari at mga nakatagong motibo, si Marco ay parang isang sariwang hangin. Isang gabi, habang abala si Marco sa paghahalo ng inumin, napansin ni Adrian na hindi pa ito kumakain. Lampas 10:00 na ng gabi. Hindi ka pa ba nagugutom? Tanong ni Adrian. Nagulat si Marco sa tanong. Mamaya na po, sir, pagkatapos ng shift. Anong oras natatapos ang shift mo? Mga 1:00 pa po. Hindi na nagsalita si Adrian. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Pagkalipas ng 30 minuto, isang delivery rider ang pumasok sa bar at nag-abot ng isang paper bag kay Adrian. Inilapag ito ni Adrian sa bar counter. Ano to, sir? Nagtatakang tanong ni Marco. Pagkain. Kumain ka na, simpleng sagot ni Adrian, at muling humigop mula sa kanyang baso, umiiwas sa tingin ni Marco. Binuksan ni Marco ang paper bag, isang mainit na box ng kanyang paboritong sisig mula sa isang sikat na kainan sa malapit. Napatingin siya kay Adrian, na ngayon ay abala sa pagtingin sa kanyang cellphone, na tila walang pakialam. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Adrian, ngunit nakita ni Marco ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi nito. Isang maliit na kilos, pero para kay Marco, ito ay isang malaking bagay. Sa gabing iyon, habang kumakain siya ng sisig sa likod ng bar, naramdaman niya ang isang init na hindi nagmumula sa pagkain, kundi sa isang simpleng gesture ng kabaitan. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mas madalas, mas malalim. Hindi na lang tungkol sa alak. Nagsimulang magkwento si Adrian tungkol sa pressure ng trabaho, sa bigat ng pangalan ng kanyang pamilya, at sa pakiramdam ng pag-iisa sa gitna ng karangyaan. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Isabelle, ngunit ikinuwento niya ang sakit ng pagtataksil. Si Marco naman, bagamat mainat pa rin, ay nagsimula ring magbukas. Ikinuwento niya ang kanyang mga pangarap para sa kapatid niya, ang kanyang pagkahilig sa sining ng pagbartend, at ang kanyang simpleng buhay. Ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo ay unti-unting lumiliit sa bawat gabing nagdaraan. Subalit, ang pagbabagong ito kay Adrian ay hindi lingid sa kaalaman ng isang tao. Sa loob ng isang marangyang opisina sa Makati, si Donna Elvira de Villa ay nakatitig sa mga litratong nasa ibabaw ng kanyang mesa. Mga litratong kuha sa labas ng isang ordinaryong bar sa Quezon City. Ang kanyang anak, si Adrian, na nakikipag-usap sa isang bartender. Serendipity Bar, basa niya sa ulat ng pribadong investigador. Ang bartender ay kinilalang si Marco Reyes. 25 taong gulang, nakatira sa isang apartment sa Quezon City, at part-time delivery boy. Isang kunot ang lumitaw sa noo ni Donna Elvira. Pagkatapos ng kahiyang idinulot ni Isabel Gonzalez, isang socialite na mayaman ngunit walang class, hindi niya hahayaang masangkot muli ang kanyang anak sa isang taong hindi nabibilang sa kanilang mundo. Lalo na sa isang bartender. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Adrian. Adrian, Hijo, sabi niya, ang boses ay matamis ngunit may bakal sa ilalim. Nasaan ka? Gabi na. I was hoping we could have dinner. Nasa loob ng kanyang sasakyan si Adrian, papunta sa Serendipity, nang tumawag ang kanyang ina. I'm sorry, mamay tinatapos pa ako, pagsisinungaling niya, at agad niyang naramdaman ang pagkakasala. Ito ang unang pagkakataon na nagsinungaling siya sa ina para lang makapunta sa bar. Oh, I see. You've been working so hard lately. Masyado mo nang pinapabayaan ang sarili mo, sabi ni Donna Elvira. May pahiwatig sa kanyang boses na hindi nagustuhan ni Adrian. Siguraduhin mo lang na ang pinagkakaabalahan mo ay karapat-dapat sa oras mo. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Adrian ang pamilyar na bigat ng kontrol ng kanyang ina.
Ngunit sa gabing iyon, mas malakas ang hila ng kapayapaan na hatid ng serendipity. Itinuloy niya ang pagmamaneho. Hindi kontento sa sagot ng anak, si Donna Elvira ay gumawa ng isa pang tawag. Hello. I-trace mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa lalaking yan. Marco Reyes. Gusto kong malaman ang lahat. Ang pamilya niya, ang mga utang niya, ang mga kahinaan niya. Lahat. Pagdating ni Adrian sa bar, nadatnan niya si Marco na nag-aalala. Okay ka lang, tanong ni Adrian. May problema lang sa bahay, sagot ni Marco, umiiwas ng tingin. Ang totoo, muli siyang pinuntahan ng mga tauhan ng pinagkakautangan. Gusto mo bang pag-usapan? Umiling si Marco. Hindi niya kayang sabihin kay Adrian ang tungkol sa utang. Isang bagay ang pagiging magkaibigan sa loob ng bar, at ibang bagay ang paghingi ng tulong pinansyal. Masyadong malaki ang kanyang pride para gawin yon. Nang gabing iyon, pagkatapos ng shift ni Marco, nag-alok si Adrian na ihatid siya. Pumayag si Marco. Sa loob ng sasakyan, tahimik sila pareho, ngunit ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay komportable, puno ng mga hindi sinasabing pag-intindi. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng apartment ni Marco, hindi agad ito bumaba. Pareho silang nakatingin sa harap sa madilim na kalsada. Marco, basag ni Adrian sa katahimikan. Kung ano man yung problema mo, hindi mo kailangang harapin mag-isa. Tumingin si Marco kay Adrian. Sa liwanag mula sa post ng ilaw sa labas, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Walang paghuhusga. Walang awa. Tanging isang purong alok ng tulong. Dahan-dahan, lumapit si Adrian. Ang intensyon ay hindi malinaw kahit sa kanya mismo. Marahil ay isang tapik lang sa balikat. Marahil ay higit pa. Si Marco naman ay hindi gumalaw, tila naghihintay, ang puso ay kumakabog. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang hangin sa loob ng kotse ay biglang naging mabigat, puno ng kuryente. Ngunit bago pa man may mangyari, biglang umatras si Adrian na tila natauhan. Gabi na. Magpahinga ka na, sabi nito, ang boses ay bahagyang daralgal. Sage. Salamat sa paghatid, nauutal na sabi ni Marco. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at pumasok sa kanilang gusali, hindi na lumingon pabalik. Naiwan si Adrian sa loob ng sasakyan, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ano ba ang ginagawa mo, Adrian? Tanong niya sa sarili. Mula sa kabilang kalsada, sa loob ng isang madilim na van, isang kamera ang kumislap. Ang lente nito ay nakatutok sa sasakyan ni Adrian, kinukunan ang bawat sandali. Ang lalaking may hawak ng kamera ay ngumiti. Gotcha, bulong niya sa sarili bago ipinadala ang mga litrato sa isang tao. Kay Donna Elvira Davila. Ang pakiramdam ng muntik na paglapit nila ni Adrian sa loob ng kotse ay nanatili kay Marco buong araw. Isang init, isang kuryenteng hindi niya malimutan. Ngunit ang lahat ng iyon ay biglang naglaho na parang bula nang matanggap niya ang isang text message. Isang litrato. Ang kapatid niyang si Leah, nakangiti, palabas ng kanilang unibersidad, walang kamalay-malay na may kumukuha ng kanyang litrato mula sa malayo. Sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe. Ang ganda ng kapatid mo. Sana walang mangyaring masama sa kanya. May 2 araw ka pa. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Marco. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang simpleng banta ng pananakit sa kanya. Dinadamay na nila si Leah. Ang kaisa-isang tao sa mundo na handa niyang patayan para protektahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinititigan ang litrato. Ang galit ay nagsimulang kumulo, humalo sa takot. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niya ng pera at kailangan niya ito ngayon din. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, muling nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na landline number. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, iniisip na baka ang mga nagpapautang na naman. Ngunit nanaig ang kaba na baka importante ito. Hello, sagot niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Is this Mr. Marco Reyes? Tanong ng isang formal na boses ng babae sa kabilang linya. My name is Cynthia, the executive assistant of Elvira Davila. She would like to request in meeting with you. Natigilan si Marco. Elvira Davila. Ang ina ni Adrian. Paano nalaman ng ina ni Adrian ang numero niya? Bakit ito gustong makipagkita sa kanya?
Bakit daw po? She prefers to discuss the matter with you in person. She has made a reservation for you both at the Peninsula Manila this afternoon at 3. Will you be available, Emma Reyes? Hindi ito isang tanong. Ito ay isang utos. Oo po, sagot ni Marco kahit ang isip niya ay naguguluhan. Pagdating niya sa lobby ng The Peninsula, pakiramdam ni Marco ay lumubog siya sa ibang mundo. Ang lahat ay marangya, tahimik at elegante. Ang mga taong naroroon ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa isang buwang sahod niya. Naramdaman niya ang tingin ng mga ito sa kanyang simpleng pantalon at polong suot, na tila isa siyang basurang inanod sa kanilang malinis na karagatan. Isang waiter ang lumapit at iginya siya sa isang table sa isang pribadong sulok ng restaurant. Nakaupo na roon ang isang babae, nakatalikod sa kanya. Kahit nakatalikod, ramdam na ramdam ni Marco ang aura ng kapangyarihan nito. Elres de Villa, tanong ni Marco. Dahan-dahang lumingon ang babae. Si Donna Elvira de Villa ay nasa mga edad 50, ngunit ang kanyang balat ay makinis at ang kanyang tindig ay diretsyo. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida at mga alahas na kumikinang. Ngunit ang pinaka-nakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata, malamig, mapanuri at walang anumang bakas ng kabaitan. Emma Reyes. Please have a seat, sabi nito, ang boses ay kasing kinis ng sutla ngunit may talim ng bubog. Iginiwang niya ang kanyang kamay sa upuang nasa tapat niya. Naupo si Marco, pakiramdam niya ay isa siyang akusado sa isang paglilitis. I'll be direct, panimula ni Donna Elvira, hindi na nag-abalang mag-alok ng maiinom o pagkain. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Marco Reyes, 25. Delivery boy sa umaga, bartender sa gabi. Ang ama mo ay namatay at nag-iwan ng malaking utang. At ang kapatid mo, si Leah, ay pinag-aaral mo. Am I missing anything? Pakiramdam ni Marco ay hinubaran siya sa gitna ng maraming tao. Ang bawat salita ni Donna Elvira ay isang sampal, isang paalala ng kanyang mababang katayuan sa buhay. Bakit niyo po ako pinatawag? Diretsong tanong ni Marco, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ngumiti si Donna Elvira, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakikita ko ang anak kong si Adrian na madalas sa bar kung saan ka nagtatrabaho. At hindi ako natutuwa sa nakikita ko. Ang anak ko ay dumaan na sa isang malaking pagkabigo dahil sa isang babaeng hindi karapat-dapat. Hindi ko hahayaang maulit iyon sa isang taong mas hindi pa karapat-dapat. Ang salitang bartender ay binigkas niya na parang isang maruming salita. Ang bawat pantig ay puno ng pamamaliit. Naramdaman ni Marco ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Wala po akong ginagawang masama sa anak niyo. Siguro nga, sagot ni Donna Elvira, pero hindi iyon ang punto. Ang punto ay ito, hindi ka nabibilang sa mundo namin. At gusto kong lumayo ka sa anak ko. Kumuha ito ng isang sobre mula sa kanyang mamahaling handbag. Mula sa sobre, kinuha niya ang isang tseke at dahan-dahan itong inilapag sa mesa, itinulak papalapit kay Marco. Napatingin si Marco sa tseke. Nakalagay doon ang pangalan niya, Marco Reyes. At ang halaga, 5 million pesos. 5 milyong piso. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Ang halagang iyon na ang sagot sa lahat. Pambayad sa utang. Pampaaral kay Leah hanggang makatapos ng kolehiyo. Pagsisimula ng isang bagong buhay. Ang banta sa kapatid niya ay mawawala na parang bula. Tumingin siya mula sa tseke papunta sa mga mata ni Donna Elvira. Bawat tao ay may presyo, Lynn Reyes, sabi ng matandang babae, ang boses ay isang malamig na bulong. Magkano ang sayo? Iyan na ba ang presyo mo? Sapat na ba yan para bilhin ang paglayo mo? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Marco. Biglang nawala ang pagkaakit niya sa pera. Ang naramdaman niya ay isang matinding galit, isang galit na nagmumula sa nasaktang pride. Tinignan siya ni Donna Elvira hindi bilang isang tao, kundi bilang isang bagay na maaaring bilhin at itapon. Pinakatitigan ni Marco ang tseke sa huling pagkakataon. Ang solusyon sa lahat ng kanyang problema ay nasa harapan na niya, abot kamay. Ang kailangan niya lang gawin ay kunin ito. Pero ano ang kapalit? Ang kanyang dignidad. Ang namumuong pagtitinginan nila ni Adrian. Ang kanyang sariling paggalang sa sarili. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Donna Elvira, at sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi niya ginalaw ang tseke.
Paumanhin po, ma'am, sabi ni Marco, ang boses niya ay matatag at puno ng isang dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi po binibenta ang anak nyo, at lalong hindi rin po ang amor proprio ko. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, hindi na lumingon. Bawat hakbang palayo sa mesang iyon ay parang isang hakbang palapit sa kanyang tunay na sarili. Alam niyang mas malaki ang problemang haharapin niya paglabas ng hotel, pero sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang daan. Naiwan si Donna Elvira sa mesa, nakatingin sa papalayong likod ni Marco. Ang kanyang mga labi, na kanina ay nakaarko sa isang mapagmataas na linya, ay dahan-dahang bumuo ng isang ngiti. Isang ngiting nakakatakot. Isang ngiting hindi nagpapakita ng pagkatalo, kundi ng pagsisimula ng isang bagong plano. Kinuha niya ang kanyang telepono. Plan E failed, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Proceed to Plan E. Hindi alam ni Adrian ang nangyaring pag-uusap sa pagitan ng kanyang ina at ni Marco. Ang tanging napansin niya ay ang biglang pagbabago sa kilos ni Marco sa mga sumunod na araw. Ang bartender na dati ay nagiging komportable nang makipag-usap sa kanya ay bumalik sa pagiging formal at malayo. Ang mga sagot nito ay naging maikli. Ang mga mata nito ay umiiwas sa kanyang mga tingin. Kapag sinusubukan niyang magsimula ng isang personal na usapan, palagi itong may dahilan para umiwas, may kailangang asikasuhin, may ibang customer na tatawagin. Naramdaman ni Adrian ang pader na muling itinayo ni Marco sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa dati. May problema ba tayo, Marco? Diretsahang tanong ni Adrian isang gabi, hindi na matiis ang panlalamig nito. Wala po, sir, sagot ni Marco, habang abala sa pagpunas ng mga baso, hindi tumitingin sa kanya. Busy lang po talaga. Ang salitang ni Sir ay parang sampal kay Adrian. Sa loob ng ilang linggo, nawala na yon sa kanilang usapan. Ang pagbabalik nito ay isang malinaw na senyales na ibinabalik ni Marco ang distansya sa pagitan nila. Tinawagan niya ito sa cellphone kinaumagahan, ngunit hindi ito sumasagot. Nag-text siya. Seen, pero walang reply. Ang pag-iwas ni Marco ay nagdulot ng isang pamilyar na kirot sa dibdib ni Adrian. Ang pakiramdam ng pagiging tinatanggihan. Ang pakiramdam na iniiwan. Muli niyang naramdaman ang pag-isa at kasabay nito ang pagdududa. May nagawa ba siyang mali? O baka naman tama ang sinabi ng kanyang ina? Baka nga hindi sila nabibilang sa iisang mundo. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang anino mula sa kanyang nakaraan ang biglang lumitaw. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang meeting sa boardroom nang pumasok ang kanyang sekretarya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir Adrian, bulong nito. I'm so sorry to interrupt, but someone is here to see you. She insists it's urgent. Sino? Inis na tanong ni Adrian. Alam ng lahat na ayaw niyang naistorbo sa ganitong mga pagkakataon. Si Ma'am Isabel Gonzalez po. Para kay Adrian, ang pangalang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Ang lahat ng miyembro ng board ay biglang tumahimik, ang kanilang mga mata ay napunta sa kanya. Ang kahihiyang idinulot ng pag-alis ni Isabel kasama ang karibal niya sa negosyo ay naging isang malaking usap-usapan sa kanilang industriya. Tell her I'm busy, mariing sabi ni Adrian, pilit na pinapakalma ang sarili. Sinabi ko na po, sir. Ayaw niya pong umalis. She's crying. Huminga ng malalim si Adrian. Pinilit niyang kontrolin ang galit at pagkadismaya. Excuse me for a moment, sabi niya sa board bago tumayo at lumabas ng silid. Sa lobby ng kanyang opisina, nakita niya si Isabel. Mukha itong pagod at payat, malayo sa perpektong imahe ng socialite na kilala ng lahat. Ang kanyang makeup ay bahagyang kumalat dahil sa luha. Adrian, sabi nito, ang boses ay nanginginig nang makita siya. Anong ginagawa mo dito, Isabel? Tanong ni Adrian, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Kailangan kitang makausap. Please, pagmamakaawa nito. Niloko niya ako, Adrian. Niloko ako ni Ricardo. Ginamit niya lang ako para makuha ang impormasyon tungkol sa kumpanya. Pagkatapos, iniwan niya ako. Wala na akong babalikan. Ang kwento nito ay perpekto. Ang bawat salita ay idinisenyo para pukawin ang awa. Ngunit si Adrian ay hindi na ang parehong taong naiwan niya noon. Ang sakit ay nagturo sa kanya na maging maingat. Tapos ka na? Malamig niyang tanong. Wala na tayong dapat pag-usapan. Akmang tatalikod na si Adrian nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang ina ang lumabas sa screen.
Sinagot niya ito. Adrian, Hijo. Nabalitaan ko ang nangyari. Isabel is there, isn't she? Sabi ni Donna Elvira. Maybe you should listen to her. People make mistakes. Everyone deserves second chance. Nagulat si Adrian. Ang kanyang ina, na labis na namuhi kay Isabel noon, ay siya pang nagsasabi na bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Mayroong mali. Pagkababa ng telepono, tumingin siya kay Isabel. Ngayon, nakikita na niya ang mga bitak sa pag-arte nito. Ang mga luha ay tila hindi na gaanong totoo. Ang desperation nito ay tila kalkulado. Umalis ka na, sabi ni Adrian, mas matatag na ngayon. Pero hindi pa tapos si Donna Elvira sa kanyang plano. Alam niyang pupunta si Adrian sa Serendipity Bar sa gabing iyon para hanapin ang sagot na hindi niya mahanap kay Marco. At iyon ang tamang pagkakataon. Kinagabihan, pinapunta ni Donna Elvira si Isabel sa bar. Gawin mo ang lahat para makuha ulit ang atensyon niya. Create a scene if you have to. Ipakita mo sa bartender na yon kung sino ang nararapat sa tabi ni Adrian, utos ng matanda kay Isabel, na ngayon ay masunuring sumusunod kapalit ng isang malaking halaga. Pumasok si Adrian sa Serendipity, umaasang sa gabing iyon ay kakausapin na siya ni Marco. Ngunit bago pa man siya makalapit sa bar, isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Adrian! Lumingon siya at nakita si Isabel, papalapit sa kanya. Mas maayos na ang itsura nito ngayon, nakasuot ng isang eleganteng damit. Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong ni Adrian. Sinusundan ka. Please, Adrian, isang pagkakataon lang. Hayaan mong patunayan ko na nagbago na ako, sabi nito, hinawakan ang kanyang braso. Mula sa likod ng bar, nakita ni Marco ang lahat. Nakita niya ang isang magandang babae, halatang mayaman, na nakakapit sa braso ni Adrian. Nakita niya ang paraan ng pagtingin nito kay Adrian, na puno ng pagsusumamo. Ang kanyang puso ay biglang nanikip. Sino siya? Tanong niya sa sarili. Siya ba ang dahilan? Siya ba ang babaeng nanloko kay Adrian? Pilit na inaalis ni Adrian ang kamay ni Isabel, ngunit mas lalo itong kumapit. Isabel, stop it, you're making a scene. I don't care, sigaw nito, sapat na para makuha ang atensyon ng ilang customer. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo ako pinapatawad. At sa isang iglap, sa harap ng lahat, biglang niyakap ni Isabel si Adrian ng mahigpit. I still love you, Adrian. I always have. Ang mga mata ni Adrian ay napunta kay Marco. Nakita niya ang sakit at pagkadismaya sa mukha ng bartender bago ito mabilis na tumalikod at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga bote. Ang pader sa pagitan nila na kanina ay hindi nakikita, ngayon ay tila gawa na sa solidong semento. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Marco ang lahat. O, iyon ang akala niya. Ang paglayo ni Adrian, ang pag-iwas nito, ang lahat ng kabaitan marahil ay dahil lang sa kalungkutan nito. At ngayong bumalik na ang babaeng tunay niyang mahal, ano pa ang papel niya? Isa lang siyang pansamantalang lunas. Isang pansamantalang tagapakinig. Isang bartender. Nang sa wakas ay makawala si Adrian mula sa yakap ni Isabel, huli na ang lahat. Tumingin siya sa bar, ngunit si Marco ay nakatalikod na, ang mga balikat nito ay tila mas bumuway kaysa dati. Alam ni Adrian na sa gabing iyon, isang malaking pagkakamali ang nangyari. Isang hindi pagkakaunawaan na sinadyang gawin para sirain ang isang bagay na hindi pa man nagsisimula ay winasak na. Ang eksena sa bar ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na tumatarok sa isipan ni Marco. Ang imahe ni Adrian at ng magandang babae, si Isabelle, na magkayakap. Ang mga salitang I still love you. Lahat ng iyon ay nagpatibay sa desisyon na ginawa niya pagkatapos ng pag-uusap nila ni Donna Elvira. Kailangan na niyang tuluyang lumayo. Kinabukasan, hindi na siya nag-reply sa mga text ni Adrian. Ang numero nito, na minsan niyang tinitigan ng may pag-asa, ay dinalit na niya sa kanyang phonebook. Sa trabaho sa bar, nagpaalam siya sa kanyang manager na magbabakasyon muna siya ng ilang araw. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang kalimutan ang isang bagay na hindi naman talaga naging sa kanya. Ang mas malaking problema ay naroon pa rin, nag-aabang. Ang utang. Ang banta sa kanyang kapatid. Dahil sa desperasyon, napilitan siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Nagpasya siyang ayusin ang mga lumang gamit ng kanyang ama para ibenta ang mga pwede pang pakinabangan. Baka sakaling makalikom siya ng kahit kaunting halaga para idagdag sa pambayad utang.
Umakyat siya sa maliit na bodega sa itaas ng kanilang apartment, isang lugar na puno ng alikabok at mga alaala. Ang amoy ng lumang papel at kahoy ay nagbalik sa kanya sa panahon kung kailan buhay pa ang kanyang ama, isang simpleng karpintero na masipag at mapagmahal. Habang iniaangat niya ang isang mabigat na bowl na kahoy, isang maliit at nakatagong kahon na metal ang nahulog mula sa ilalim nito. Kumalansing ito sa sahig. Kinuha niya ito. Hindi ito nakakandado. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, nakita niya ang mga bagay na pamilyar sa kanya, ang lumang relo ng kanyang ama, ang wedding ring nito, at ilang kupas na litrato. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang folder na gawa sa brown na karton. Kinuha niya ang folder at binuksan. Ang laman nito ay mga papeles. Mga lumang papeles na may kinalaman sa aksidenteng ikinamatay ng kanyang ama 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabigat. Ang sakit ng pagkawala na akala niya ay nakontrol na niya ay muling bumalik. Isa-isang binasa ni Marco ang mga dokumento. Nandoon ang death certificate. Ang mga resibo mula sa ospital. At sa pinakailalim, isang police report na lumana at halos madurog na ang papel. Victim, Roberto Reyes, male, 48 years old. Cause of death, multiple traumatic injury secondary to vehicular accident. Nature of incident, hit and run. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang hit and run. Alam niya ito. Ito ang sinabi sa kanya ng mga pulis noon. Isang trahedya na walang nanagot. Isang kaso na isinara na lang dahil walang sapat na ebidensya, walang nakakilala sa sasakyan. Ngunit habang binabasa niyang muli ang mga detalye, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang seksyon na hindi niya gaanong pinansin noon dahil sa sobrang pagluluksa. Ang testimonya ng isang witness, isang street sweeper na naglilinis malapit sa lugar ng aksidente. Ayon sa testigo, ang sasakyang nakabangga ay mabilis na tumakas palayo sa lugar ng pinangyarihan. Inilarawan niya ito bilang isang mamahaling sedan na kulay itim. Hindi niya nakuha ang buong plaka dahil sa dilim at bilis ng pangyayari, ngunit sigurado siyang nagsisimula ito sa letrang E at may numerong 8 sa dulo. Sinubukan niyang isulat ngunit ang tanging naitala niya sa isang piraso ng papel ay E. 8. Isang mamahaling sedan na kulay itim. Isang pamilyar na imahe ang biglang pumasok sa isip ni Marco. Ang itim na European car ni Adrian na naghatid sa kanya pauwi. Mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Nagkakataon lang. Maraming mamahaling itim na kotse sa Maynila. Ngunit ang mga letrang E ay parang mga multo na ayaw umalis sa kanyang isipan. Adrian. Villa. Hindi. Impossible. Napailing siya. Pinipilit na alisin ang nakakabaliw na koneksyon na nabubuo sa kanyang utak. Si Adrian ay bata pa noon. At bakit naman magkakaroon ng kinalaman ang pamilya de Villa sa isang aksidente sa isang ordinaryong kalsada sa Quezon City? Itiniklop niya ang folder at ibinalik sa kahon. Kailangan niyang itigil ang pag-iisip. Pinapagod lang niya ang sarili sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Bumaba siya mula sa bodega, dala-dala ang ilang gamit na maaaring ibenta. Ang isip niya ay gulong-gulo pa rin. Pagpasok niya sa sala, nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Kinakabahan, sinagot niya ito. Marco Reyes. Hindi ito tanong. Isang malamig at pamilyar na boses ng babae ang narinig niya. Si Donna Elvira de Villa. I expected you'd be smarter, sabi nito, ang boses ay puno ng panunuya. I gave you a simple choice. Umalis ka ng tahimik. Pero pinili mo ang mahirap na paraan. Ano nang kailangan nyo? Tanong ni Marco, ang kamay ay naikuyom. I told you, didn't I? Na hindi ka nabibilang sa mundo ng anak ko. Look, Isabel is back. She's where she belongs. Beside Inoyson. At ikaw? Nasaan ka? Naramdaman ni Marco ang kirot. Pinipilit niyang huwag ipakita na apektado siya. Hindi ko alam kung ano ang binabalak nyo, nagpatuloy si Donna Elvira, pero itigil mo na. Para hindi ka na masaktan. Para sa kapakanan mo, narito ang isang maliit na tulong para makapagsimula ka ulit. Malayo sa amin. Bago pa man makasagot si Marco, ibinaba na nito ang telepono. Isang segundo lang ang lumipas, isang text message ang pumasok sa kanyang cellphone.
Isang notification mula sa kanyang bangko. Your account negatibo 1,234 has been credited with $200,000.00 on November 15, 7 oras 45 minuto yan. Ref no siyam 87654321. Napatitig si Marco sa screen ng kanyang telepono, ang mga numero ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. 200,000 piso. Hindi ito ang 5 milyong inialok sa kanya, pero ito ay isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit sa isang taon ng pagtatrabaho. Ito ang perang makapagliligtas sa kanyang kapatid. Ito ang perang magbibigay sa kanila ng kapayapaan mula sa mga umuutang. Ito rin ang pinakamalaking insulto na natanggap niya sa buong buhay niya. Hindi ito tulong. Ito ay limos. Isang pahiwatig na ito lang ang halaga mo. Isang paraan para patunayan ni Donna Elvira sa sarili nito na lahat ng tao ay nabibili, kailangan lang tamaan ang presyo. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Ibinato niya ang cellphone sa lumang sofa. Naglakad siya pabalik-balik sa kanilang maliit na sala, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit na namumuti na ang kanyang mga buko. Gusto niyang isigaw. Gusto niyang ibalik ang pera. Gusto niyang puntahan ang mansyon ng mga De Villa at isampal ang pera sa mukha ng matandang iyon. Ngunit ang imahe ni Leah, nakangiti sa litratong ipinadala sa kanya, ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Kung isasauli niya ang pera, mananatili ang banta sa kanyang kapatid. Kung gagamitin niya ito, para na rin niyang inamin na talunan siya, na tama si Donna Elvira, isa lang siyang hamak na lalaki na nasilaw sa pera. Isang bitad. Isang perpektong bitad. Kahit anong gawin niya, talo siya. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa sofa, ang ulo ay napasabunot sa kanyang buhok. Naramdaman niya ang matinding pagka-powerless. Ang pagkabigo sa pag-ibig ay masakit, ngunit ang pakiramdam na kinokontrol at minamanipula ang buong buhay mo ng isang taong hindi mo kayang labanan, iyon ay nakakabaliw. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ang kanyang mga mata ay napadpad sa sahig, sa nakabukas na kahon na metal. Ang brown na folder ay naroon pa rin, bahagyang nakaawang. Parang may sariling isip, gumapang ang kanyang kamay at kinuha itong muli. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay matatag, puno ng isang malamig na determinasyon. Binuksan niya muli ang police report. Binasa niya ulit ang testimonya ng street sweeper. Mamahaling sedan na kulay itim. 8. Ang mga salita ay tila tumatalon mula sa papel. Ang pag-uusap nila ni Donna Elvira sa telepono. Ang biglaang pagpapadala ng pera. Ang desperadong pagnanais nito na lumayo siya kay Adrian. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan na parang isang nakakakilabot na puzzle. Hindi na ito isang simpleng kaso ng isang mayaman na ina na ayaw sa isang mahirap na manliligaw para sa kanyang anak. May mas malalim dito. May mas madilim. Bakit ganoon na lang ang takot ni Donna Elvira na mapalapit siya sa pamilya nito? Dahil ba alam nito kung sino siya? Na siya ang anak ni Roberto Reyes, ang biktima ng hit and run? Ang pag-iisip ay napaka-imposible, napakabigat. Ngunit ito na lang ang tanging lohikal na paliwanag sa lahat ng nangyayari. Ang pagtataboy sa kanya ay hindi lang dahil sa agwat ng kanilang estado sa buhay. Ito ay dahil sa isang lihim. Isang lihim na nabahira ng dugo ng kanyang sariling ama. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay tila nag-aapoy sa kanyang mga baga. Ang sakit na naramdaman niya dahil kay Adrian at Isabel ay biglang naging pangalawa na lang. Isang bagong damdamin, isang mas makapangyarihang puwersa, ang nagsimulang umakyat sa kanyang pagkatao. Hindi na ito tungkol sa nasaktang puso. Ito ay tungkol sa hustisya. Tinitigan niya ang lumang papel, ang pangalan ng kanyang ama na nakasulat doon. Ang pagluluksa na matagal na niyang ibinaon ay muling nabuhay, ngunit ngayon may kasama na itong apoy. Hindi na siya ang Marco na nagpapaapi. Hindi na siya ang Marco na tatakbo. Hahanapin niya ang katotohanan. Kahit na ang katotohanan iyon ay direktang magtuturo sa pamilya ng lalaking minsan na niyang inakalang mamahalin. Ang bawat araw na lumilipas na walang paramdam mula kay Marco ay parang isang patak ng lason na unti-unting pumapatay sa pag-asang nagsimulang tumubo sa puso ni Adrian. Tinatawagan niya ito, nagte-text, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay isang nakakabinging katahimikan.
Ang pag-iwas ni Marco, kasabay ng biglaang pagbabalik ni Isabel, ay nagdulot ng isang matinding kalituhan sa isip ni Adrian. Ang pader na pinaghirapan niyang ibaba ay dahan-dahang itinatayo niyang muli, bawat bloke ay gawa sa pagdududa at takot. Takot na baka sa huli, nagkamali na naman siya ng pinagkatiwalaan. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa library ng kanilang mansyon, pumasok ang kanyang ina, si Donna Elvira. May dala itong isang folder. Adrian, anak, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala na idinisenyo para maging perpekto. I think there's something you need to see. Inilapag nito ang folder sa mesang nasa harapan niya. Nag-aalinlangan, binuksan ito ni Adrian. Sa loob, may isang piraso ng papel. Isang bank statement. Napakunot ang noo ni Adrian. What is this? Tingnan mo ang pangalan ng account holder, mahinahon na utos ni Donna Elvira. Nakita niya ang pangalan, Marco Reyes. At pagkatapos, nakita niya ang isang transaksyon na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang credit transaction. 200,000 piso. I had him investigated for your own good, pagpapatuloy ni Donna Elvira. I found out he was in deep debt. I had my assistant offer him help, a way out. He refused. He said his pride was not for sale. Ang bawat salita ng matanda ay maingat na pinili. I almost believed him. I almost thought he was different. Tumingin si Adrian sa petsa ng transaksyon. Ito ay noong araw pagkatapos ng eksena ni Isabel sa bar. Ang araw na nagsimulang umiwas si Marco sa kanya. But look at the date, Adrian, sabi ni Donna Elvira, ang kanyang daliri ay nakaturo sa papel. The day after Isabel came back, the day he started ignoring you, he accepted the money. What does that tell you? Pakiramdam ni Adrian ay gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang ayaw na ayaw niyang makita. Ang pag-iwas ni Marco. Ang biglaang pagtanggap ng pera. Ang timing. He was playing with you, Adrian, bulong ni Donna Elvira, ang boses ay puno ng peking awa. He saw Isabel. He probably thought his game was up. Nababalik ka na sa totoo mong mundo. So he decided to cash in while he still could. Ang sakit ay sumabog sa dibdib ni Adrian, 10 beses na mas matindi kaysa sa sakit na idinulot ni Isabel. Dahil kay Isabel, handa siya. Ngunit kay Marco, ibinaba niya ang kanyang mga pader. Pinapasok niya ito. Nagtiwala siya. He's no different from her, dagdag pa ng kanyang ina, at iyon ang mga salitang tuluyang sumira sa kanya. They see you, they see our name, and all they see is money. They are all the same. They are all the same. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Ang sakit ng nakaraan at ang sakit ng kasalukuyan ay nagsanib, naging isang dambuhalang alon ng galit at pagkasuklam. Ang pagtitiwala na unti-unti niyang binuo ay gumuho sa isang iglap, nag-iwan ng mga nagbabagang abo. Tumayo siya, ang mga kamay ay nakakuyom. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang bank statement, nilamukos ito sa kanyang kamay, at naglakad palabas ng library. Adrian, where are you going? Tawag ng kanyang ina. Hindi siya sumagot. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Marco, ang mukhang minsan ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan, na ngayon ay simbolo na ng pinakamatinding pagtataksil. Minaneho niya ang kanyang kotse na parang isang baliw. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga guhit sa kanyang paningin. Ang ingay ng makina ay hindi sapat para takpan ang sigaw sa loob ng kanyang ulo. Pagdating niya sa Serendipity Bar, pumasok siya na parang isang bagyo. Ang mahinang jazz music at tawanan ay tila huminto nang maramdaman nila ang kanyang mabigat na presensya. Nakita niya si Marco sa likod ng bar, nagpupunas ng baso. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Adrian ang gulat sa mukha nito, ngunit wala siyang pakialam. Nilapitan niya ito, at sa isang galaw na puno ng galit, ibinato niya ang nilamukos na papel sa ibabaw ng bar counter. How much? Sigaw niya, ang boses ay basag sa galit. How much is your price? Ito na ba yon? O kulang pa? Natigilan si Marco, napatingin sa papel, at pagkatapos ay sa nag-aapoy na mga mata ni Adrian. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Marco, ngunit ang boses nito ay kulang sa lakas. Huwag ka nang magsinungaling, dagundong ng boses ni Adrian, at lahat ng tao sa bar ay napatingin na sa kanila. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka.
Pero isa ka lang din pala sa kanila. Pera lang ang habol mo. Tumayo lang si Marco. Hindi ito sumagot. Hindi nito itinanggi ang akusasyon. Tinitigan lang siya nito, ang mga mata ay malamig na parang yelo. Walang emosyon. Walang paliwanag. At ang katahimikan na yon para kay Adrian ay isang pag-amin. Isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Kung inosente si Marco, magagalit ito. Magpapaliwanag. Ipagtatanggol ang sarili. Ngunit ang malamig na katahimikan nito ay isang malakas na sampal na nagsasabing, "Nahuli mo ako." Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Adrian. Tawang puno ng sakit at kabiguan. "You know what? Hilary mother was right," sabi niya, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "You are all the same." Tinitigan niya si Marco sa huling pagkakataon, sinusubukang maghanap ng kahit kaunting bakas ng pagsisisi o panghihinayang. Ngunit wala siyang nakita. Ang nakita lang niya ay isang estranghero. "I was a fool to think you were different," sabi ni Adrian, ang bawat salita ay puno ng lason at pait. Tumalikod siya at naglakad palabas ng bar, hindi na lumingon. Iniwan niya si Marco na nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng katahimikan na siya mismo ang lumikha. Sa labas, sumakay siya sa kanyang kotse at humampas sa manibela. Isang sigaw na walang tunog ang kumawala sa kanya, isang sigaw ng isang pusong muling nadurog, mas pira-piraso kaysa dati. Sa loob ng bar, si Marco ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang ingay ng paligid ay bumalik na, ngunit sa mundo niya, ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-etyo ng huling sinabi ni Adrian, at ang tunog ng kanyang pusong tuluyan ng nabasag. Ang mga akusasyon ni Adrian ay parang mga basag na bubog na tumusok sa puso ni Marco. Ngunit sa ilalim ng sakit, may isang bagay na mas matimbang, ang malamig na bigat ng katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Ang galit ni Adrian ay totoo. Ang sakit sa mga mata nito ay hindi maikakaila. Ngunit alam ni Marco na ang galit na iyon ay nag-ugat sa isang kasinungalingang maingat na itinanim ng ina nito. At ang kasinungalingang iyon, sigurado siya ngayon, ay ginawa para pagtakpan ang isang mas malaki at mas madilim na sikreto. Hindi na siya iyak. Hindi na siya masasaktan. Tapos na ang panahon ng pagluluksa para sa isang pag-ibig na hindi nangyari. Ngayon, panahon na para sa hustisya. Kinabukasan, ginamit niya ang bahagi ng perang ipinadala ni Donna Elvira, ang mismong perang ginamit para yurakan ang kanyang dignidad, para simulan ang kanyang paghahanap. Tinawagan niya si Ricky, isang dati niyang katrabaho sa isang auto shop na may mga koneksyon sa loob ng Z. "Pare, kailangan ko ng pabor." "Isang malaking pabor," sabi ni Marco sa telepono. "Ano iyon, pre?" "Tunog seryoso sagot ni Ricky. "May ipapahanap akong sasakyan. Partial plate number lang ang meron ako at description. Kaya mo bang i-check sa database?" "Nako, delikado yan, Marco. Off the books yan. Baka mapahamak ako." "Babayaran kita, Ricky." "Magkano ang kailangan mo?" "Pera na hindi matatanggihan," sabi ni Marco, ang boses ay puno ng determinasyon. Nagkita sila sa isang maliit at madilim na computer shop sa Quiapo. Inilatag ni Marco ang impormasyon sa isang pirasong papel, mamahaling sedan. Kulay itim. Plaka, E8. Umupo si Ricky sa harap ng isang computer at nagsimulang mag-type. Ang bawat pagpindot sa keyboard ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Marco. Lumipas ang ilang minuto na parang ilang oras. "Masyadong malawak ang search, pre." "Maraming lumalabas," sabi ni Ricky, napapakamot sa ulo. "Subukan mong i-filter." "Mga sasakyang nairehistro 5 taon na ang nakakaraan o higit pa," utos ni Marco, ang isip ay matalas. Muling nag-type si Ricky. Ang listahan sa screen ay umikli. Dahan-dahan nilang sinuri ang bawat isa. Isang Henry, isang Lexus, isang Audi. At pagkatapos, huminto si Ricky. Nanlaki ang mga mata niya. Tumingin siya kay Marco, ang mukha ay namumutla. "Perry." Napatingin si Marco sa screen. Isang resulta lang ang perpektong tumugma sa lahat ng detalye. Isang itim na Mercedes-Benz S-Class na rehistro 6 na taon na ang nakalipas. Ang plate number, Y888. At sa tabi ng plate number, ang pangalan ng nakarehistrong may-ari. Hindi ito pangalan ng isang tao. Ito ay pangalan ng isang kumpanya. Y-Villa Corporation.
Ang hangin ay tila naubos sa loob ng computer shop. Si Marco ay nakatitig lang sa screen, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang pangalan ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, bawat letra ay parang isang punyal. Divilla Corporation. Divilla. Pare, umatras na tayo dito, nanginginig na sabi ni Ricky. Divilla yan. Ibang usapan to, delikado to, Marco. Pero hindi na naririnig ni Marco ang sinasabi ng kaibigan niya. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso at ang mga huling salita ng kanyang ina bago ito mamatay. Patawarin mo ang ama mo, hindi niya sinasadya ang mga utang. Nagipit lang siya mula nang maaksidente siya. Ang aksidente. Ang simula ng lahat ng kanilang kalbaryo. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Adrian. Isang beses. Pangalawa. Sa pangatlong ring, sumagot ito. What do you want? Tanong ni Adrian, ang boses ay malamig at puno ng galit. Kailangan nating mag-usap, sagot ni Marco, ang boses niya ay nakakagulat na kalmado, isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa ama ko. Nagkita sila sa isang coffee shop sa labas ng Makati. Isang neutral na lugar. Dumating si Adrian, ang mukha ay matigas, ang mga mata ay puno ng pagdududa. Umupo ito sa tapat ni Marco. Make this quick. I'm busy, sabi nito. Walang sinabi si Marco. Dahan-dahan, inilabas niya mula sa kanyang bag ang 2 piraso ng papel. Inilapag niya ang mga ito sa mesa. Ang una ay ang luma at naninilaw na police report. Ang pangalawa ay ang bagong printout ng vehicle registration. Itinuro ni Marco ang testimonya sa police report. Isang itim na sedan. Plate number na may EE at 8. Pagkatapos, itinuro niya ang pangalan sa printout. Divilla Corporation. Tumingin si Adrian sa mga papel. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging galit, naging pagkalito, at pagkatapos ay isang dahan-dahan at nakakakilabot na pagkaunawa. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha hanggang sa ito ay naging kasing puti ng papel na nasa harap niya. Tinaas niya ang kanyang tingin kay Marco. Ang mga mata ni Marco ay hindi na galit. Ang mga ito ay puno ng isang malalim na sakit, isang tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Ito ba yon, Adrian? Mahinang tanong ni Marco, ang bawat salita ay mabigat. Ito ba ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng nanay mo na mawala ako sa buhay mo? Dahil ang sasakyan na pumatay sa tatay ko ay pag-aari ng pamilya niyo. Hindi makasagot si Adrian. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang, ngunit walang salitang lumalabas. Ang lahat ng nangyari, ang biglaang pagkamuhi ng kanyang ina kay Marco, ang pagpipilit nito na bumalik si Isabel, ang pagmamanipula gamit ang pera, lahat ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Tumayo si Adrian, nanginginig. Hindi niya tiningnan si Marco. Kinuha niya ang mga papel at tumakbo palabas ng coffee shop na parang isang taong hinahabol ng demonyo. Minaneho niya ang kotse pauwi, ang isip ay blanko. Pagdating niya sa mansyon, pumasok siya na parang isang buhawi. Ele, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa malawak na foyer. Lumabas si Donna Elvira mula sa library, ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. Adrian? What's wrong? Hindi siya sumagot. Naglakad siya papalapit at ibinagsak ang mga papel sa isang mesang marmol. Ano to, ma? Magpaliwanag ka. Napatingin si Donna Elvira sa mga papel. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay biglang naglaho. Nakita niya ang police report at ang pangalan ng kanilang kumpanya. Sa isang iglap, ang maskara ng isang eleganteng matriarch ay nahulog at ang lumabas ay isang mukha ng takot. Saan mo nakuha yan? Nanginginig niyang tanong. Hindi yan ang tanong, ma. Ang tanong, totoo ba to? Sigaw ni Adrian, ang sakit at pagtataksil ay sumasabog mula sa kanya. May kinalaman ba tayo sa pagkamatay ng tatay ni Marco? Sinubukan ni Donna Elvira na bawiin ang kanyang composure. It was an accident. Walang may gusto sa nangyari. So totoo nga, hindi makapaniwalang sabi ni Adrian. At itinago niyo to sa akin. Sa lahat? 5 taon, ma. 5 taon. Ginawa ko yon para protektahan ka, sigaw pabalik ni Donna Elvira, ang kanyang boses ay puno na ng desperation. Para protektahan ang pamilyang ito. Bata ka pa noon. Ang kumpanya ay hindi pa gaanong matatag.
Isang iskandalo na tulad nito, sisirain tayo. Sisirain nito ang lahat ng pinaghirapan ng lolo mo. Ang lahat ng binuo ko para sa'yo. Napaurong si Adrian na para bang sinampal siya. Ang ina na kanyang tiningala, ang babaeng nagturo sa kanya ng kahalagahan ng dangal at integridad, ay siya palang nagtago ng isang karumal-dumal na krimen. Ang dangal, mapait na tanong ni Adrian. Anong dangal ang pinag-uusapan natin? Isang dangal na itinayo sa ibabaw ng bangkay ng isang inosenteng tao. Isang dangal na binayaran ng paghihirap ng isang buong pamilya. Nakatitig lang siya sa kanyang ina, ang babaeng naging pundasyon ng kanyang mundo, na ngayon ay siya mismong sumisira dito. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito ay nakikipaglaban sa galit at pandidiri. Sa kabilang banda, ang imahe ni Marco, ang sakit sa mga mata nito, ang pagdurusa na dinanas nito ng mag-isa, ay sumusunog sa kanyang isipan. Nasa gitna siya. Sa isang panig, ang kanyang pamilya at ang lahat ng kasinungalingang bumuo dito. Sa kabilang panig, si Marco at ang isang napakasakit na katotohanan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung paano siya muling makakahinga. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Adrian. Hindi siya natulog. Umupo lang siya sa dilim ng kanyang kwarto, ang mga revelasyon ay parang mga aninong sumasayaw sa kanyang paligid. Ang mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ay naging isang malamig na bilangguan, ang mga pader nito ay puno ng mga lihim at kasinungalingan. Hindi ang aksidente mismo ang sumisira sa kanya, kundi ang pagtatago dito. Ang 5 taon ng pananahimik. Ang pagmamanipulang ginawa ng kanyang ina, gamit ang kanyang sariling sakit at pagdududa, para lang pagtakpan ang isang krimen. Naintindihan na niya ngayon kung bakit hindi siya ipinagtanggol ni Marco sa bar. Paano ka nga naman magpapaliwanag sa isang taong ang pamilya ay may utang na dugo sa'yo? Ang katahimikan ni Marco ay hindi pag-amin ng kasalanan. Iyon ay ang bigat ng isang katotohanang hindi pa niya kayang sabihin. Pagsikat ng araw, nakagawa na ng desisyon si Adrian. Isang desisyon na magpapabago sa lahat. Hindi na siya ang na nag-aalala sa stock market o sa reputasyon ng kumpanya. Ngayon, isa na lang siyang tao na naghahanap ng tama. Ang una niyang pinuntahan ay hindi ang kanyang opisina. Dumiretso siya sa punong himpilan ng pulisya. Dala niya ang mga dokumentong ibinigay ni Marco, kasama ang isang sinumpaang salaysay na nagdedetalye ng lahat ng kanyang nalalaman, kabilang na ang pag-amin ng kanyang ina. Hinarap niya ang mga investigador, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi niya sinubukang pagtakpan ang kanyang ina. Ibinigay niya ang lahat ng katotohanan. Paglabas niya ng istasyon ng pulis, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bigat ng kasinungalingan ay nagsimula ng maalis sa kanyang mga balikat. Ang sumunod niyang ginawa ay mas mahirap pa. Tinawagan niya ang board of directors ng De Villa Corporation para sa isang emergency meeting. Sa harap ng mga taong iginagalang siya, at sa harap ng kanyang ina na dumating na may mga abogadong nakapaligid, inanunsyo ni Adrian ang kanyang desisyon. Effective today, I am resigning as CEO of De Villa Corporation, sabi niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na boardroom. I am also selling all my personal shares in the company. The proceeds will be used to create a trust fund for the family of our Roberto Reyes, as a form of restitution for the crime that this company has hidden for 5 years. Isang kaguluhan ang sumabog sa silid. Ngunit si Adrian ay nanatiling matatag. Tumingin siya sa kanyang ina na nakatitig sa kanya nang may halong galit at hindi paniniwala. Sa mga mata nito, hindi na siya ang masunuring anak. Isa na siyang traidor. Ngunit para kay Adrian, sa wakas, naging totoo siya sa kanyang sarili. Ang huling hakbang ang pinakamahirap sa lahat. Kailangan niyang harapin si Marco. Hindi niya ito tinawagan. Dumiretso siya sa Serendipity Bar ng hapon, alam niyang nandoon ito para maghanda sa pagbubukas. Naabutan niya si Marco na nag-iisa, nag-aayos ng mga bote sa likod ng bar. Nang makita siya ni Marco, wala na ang galit o sakit sa mga mata nito. Ang naroon na lang ay isang pagod na pag-aabang. Lumapit si Adrian, hindi bilang isang kundi bilang isang taong may malaking pagkakamali. Marco, panimula niya, ang boses ay mahina. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Walang salita ang makakapagpabura sa sakit na idinulot ng pamilya ko sa inyo. At sa sakit na idinulot ko sa iyo. Hindi siya tumingin kay Marco. Nakatingin siya sa sahig. Pumunta ako sa pulis kanina.
Sinabi ko na ang lahat. Nag-resign na rin ako sa kumpanya. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Marco dati, isang purong pagsisisi. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Hindi ko hinihiling na maintindihan mo. Ang gusto ko lang sabihin ay gagawin ko ang lahat para itama ang mga mali, kahit abutin pa ako habang buhay. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Pinakinggan ni Marco ang bawat salita, tinitimbang ang bawat kataga. Nakita niya ang lalaki sa harap niya, wala na ang arogansya, wala na ang yaman, wala na ang kapangyarihan. Ang natitira na lang ay isang pusong hubad at nagsusumamong mapakinggan. Alam niyang ang pagpapatawad ay hindi isang pindutan na basta na lang pipindutin. Ito ay isang proseso. Isang mahabang paglalakbay. Ang pagpapatawad, sabi ni Marco sa wakas, ang kanyang boses ay malinaw sa katahimikan ng bar, ay isang paglalakbay. Hindi ito madali. Tumigil siya sandali at pagkatapos ay tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Adrian. Pero handa akong simulan ang paglalakbay na yon kung sasamahan mo ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Adrian. Isang luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Tumango siya, hindi makapagsalita, dahil alam niyang sa sandaling magsalita siya ay bibigay ang kanyang boses. 6 na buwan ang lumipas. Ang balita tungkol sa iskandalo ng De Villa Corporation ay yumanig sa mundo ng negosyo, ngunit kalaunan ay humupa rin. Si Donna Elvira ay naharap sa mga kaso. Ang buhay ay nagpatuloy. Isang hapon, sa isang maliit at bagong bukas na coffee shop sa isang tahimik na kanto sa Quezon City, isang lalaki ang abala sa pagpunas ng counter. Si Adrian. Mas payat siya, mas simple ang pananamit, ngunit may isang kapayapaan sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita dati. Ang pinto ng coffee shop ay bumukas at pumasok ang 2 tao. Si Marco at ang kapatid niyang si Leah, na ngayon ay masiglang masigla, wala nang inaalalang mga problema. Kuya, ang ganda dito, sabi ni Leah habang tinitingnan ang paligid. Ngumiti si Adrian nang makita sila. Welcome to the Crossroads, sabi niya, isang tango sa inuming nag-umpisa ng lahat. Naglapit si Marco sa counter. Tumingin sila sa isa't isa, ang kanilang mga ngiti ay puno ng mga kwento, ng mga pinagdaanang sakit, at ng isang pag-intinding mas malalim pa sa salita. Wala na ang bigat ng nakaraan. Ang naroon na lang ay ang pangako ng isang bagong simula. So, sabi ni Marco na may mapaglarong ngiti. Libre ba ang kape para sa mga suki? Tumawa si Adrian, isang tawang malaya at totoo. Para sa'yo. Kumuha siya ng 2 tasa. Habang nagtitimpla siya ng kape, tinanong niya ang isang tanong na matagal na niyang gustong itanong, ngunit ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi na siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang tumango. Isang tango na nagsasabing tapos na ang bagyo. Isang tango na simula ng kanilang totoong kwento. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Adrian. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe. May mga sandali ng kilig, mga pagkakataon ng matinding galit, at mga kabanata na puno ng sakit at luha. Ngunit sa bawat salitang aking isinusulat, isa lang ang aking hangarin, ang maipadama sa inyo ang isang kwentong totoo at tumatagos sa puso. Dahil ang kwento ni Marco at Adrian ay higit pa sa isang simpleng pag-ibigan. Ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katapatan ng kanyang puso at sa tapang niyang harapin ang katotohanan. Ito ay tungkol din sa pagpapatawad, isang mahirap ngunit napakagandang regalo na maibibigay natin hindi lang sa iba, kundi lalo't higit sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na bagyo ng buhay, laging may sisikat na bagong umaga. Na kahit kailan, hindi pa huli ang lahat para magsimula muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay sa bawat kwentong aking nililikha. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod na kwento. Nagmamahal. Pag-ibig sa likod ng